Yo, what's up mga idol? Our topic for today is all about SNAT inverter mga idol. So 1 kilowatt po ito at ang tawag po dito mga idol is tower type. So karamihan sa nakikita nating mga inverter mga idol, mapa-SNADI man o mapa-SNAT, karamihan po is wall mounted. So ito po mga idol na gusto ko pong subukan, no? Dahil parang makatipid tayo sa space dahil maliit lang siya mga idol pero halimaw. Ang ganda at ang cute pa nito mga idol. Samahan nyo po ako ngayon mga idol. I-test po natin ito, i-review at i-deploy natin itong mga idol, no, sa susunod na mga araw. Sa ngayon, bali kalikutin natin itong mga idol, no. Bali gagawin ko dito mga idol, meron naman ako nitong battery na LiFePO4 battery, no. Bali i-connect natin siya tapos kalikutin natin yung mood modification nitong mga idol. Pansin ko lang dito mga idol, maliit lang siya. Parang UPS lang siya, no, pero mas malaki siya kunti sa UPS, pero ang ganda mga idol. Talaga namang pag sinabi nating SNAT o di kaya SNADI, talaga namang branded na mga idol ang ating inverter. So ito po siya mga idol, model 1 kilowatt, input to 20, yung output DC input mga idol. Ang sukat pala nito is 16 squared gauge number 6 mga idol. So kaya na po nito ang mga 50 to 60 amps na load mga idol. So around 12 volt system tayo. So around mga 600 to 700 watts na po yun mga idol. So alright. So ano pang hinihintay natin? I-crimp natin to mga idol tapos i-connect na natin dito sa kanyang DC input para matest natin tong ating SNAT inverter mga idol. Alright, let's go. By the way mga idol, pinadalhan pala tayo ng dito sa loob ng box, SRNE na hybrid inverter na brochure. Pinadala ni Sealer, pinopromote ata to ni Sealer mga idol. At kasama sa box natin ay ating SNAT user manual mga idol at ang kanyang certificate aling sa kumpanya mga idol, no? So alright, i-install na natin ang ating solar wire cable mga idol. Ayun na, balatan ng mga idol ang ating wire at i-install na natin dito sa kanyang DC input mga idol. Ibig sabihin ito mga idol, positive, ito po yung red. Basta kulay red, ibig sabihin positive po yan basta sa solar mga idol. At yung black, yun po yung negative natin mga idol. Bali naka-screw bolt lang siya doon sa taas mga idol. Bali luwagan lang natin tapos ipasok natin yung wire. Tapos higpitan mga idol. Yun, tapos tayo mga idol at i-connect na natin sa ating battery mga idol. Alright, let's go. By the way mga idol, itong SNAT inverter pala natin, hindi na to namimili ng battery, mapa lead acid man yan, mapa gel type, LiFePO4, lithium mga idol. Compatible na po siya sa lahat ng klaseng battery mga idol, no? So ito, ang gamit natin is LiFePO4 battery ng Solar Homes, 12.8 volts, 120 ampere hour. So i-check natin yung voltage ng battery natin mga idol. Ito po yung unang labas ni Solar Homes mga idol. Meron po siyang built-in voltage gauge, meron siyang malit na screen sa taas mga idol na makikita natin kung ilan na yung voltahe na natitira ng
ating battery mga idol. So bali mga idol, from is not inverter mga idol, ito yung from DC input ng ating is not inverter mga idol, papunta na po siya sa battery mga idol. Ito po yung mga idol, negative sa negative at positive mga idol sa positive din ng battery natin. So napaka-basic na po niyan mga idol. Wag na wag po kayong magkakamali, lalong-lalo na sa mga baguhan mga idol. Napaka-basic. Yung red sa positive, yung black sa negative mga idol. So baka matanong nyo mga idol kung makunat ba itong LiPo4 battery natin na 12 volts 128. Napaka-kunat po nito mga idol. Itong unang labas ni Solar Home. Ang nagustuhan ko lang dito mga idol dahil 120 ampere hour na siya, no? Compare sa ibang battery na 100 ampere hour lang po, 100 EH lang. So ito yung sinasabi ko mga idol na voltahe. Yun nga, 13.6 pa yung remaining voltage ng ating battery mga idol. Tara at iuna natin ang ating is not inverter. To turn on, press the power button mga idol. So magbibip po siya mga idol once to turn on na po siya. So ang lumalabas dito mga idol, naka 220. Ito po yung kanyang output mga idol. So kung nakikita nyo, itong input wala, no, dahil hindi siya nakasaksak sa ating Dio, sa ating kumbaga hindi siya nakasaksak sa Meralco, kaya wala po siyang input. Kung nakasaksak po yan mga idol sa ating Dio, sa Meralco, may lalabas din dyan na 220 volts. Galing po yun sa Dio mga idol. At itong battery natin sa baba mga idol, magcha-charge po yan pag nakasaksak yan sa Dio dahil naka mode 1 po tayo. So nakikita nyo mode 01. So naka mode 1 po tayo mga idol. Ibig pong sabihin naka grid priority po tayo mga idol. Yun po ang sinasabi ko na kakailanganin natin kung sakaling makulimlim. So hindi mo full yung battery natin. Pwede po tayong gumamit ng Dio mga idol. So kung pipindutin natin tong up and down mga idol, ang display mag-iiba po. Bali lalabas po yung output, battery voltage, yung load, kung ilang percentage po yung load mga idol, lalabas po siya, no? So ang gagawin natin dito mga idol, pipindutin natin itong function ng 3 to 5 seconds para mapasok natin yung kanyang mode modification mga idol. So after long press ng function key mga idol ng 3 to 5 seconds, ganyan po yung lalabas. So magbiblink po yung 0. So pindutin natin yung up or down. Ang pinili ko dito mga idol is down. So lumabas po yung 13. So yung 13 po mga idol, naka-default lang po tayo. Yun po yung easy mode setting option. So number 12, ito po yung unattended function settings. Default lang din tayo. So proceed tayo sa 9. Itong number 9 mga idol is napakahalaga po nito. Ito po yung LVD, low voltage disconnect. So ang gagawin ko dito mga idol, dahil naka LiPo4 po tayo, isit ko po siya sa 12 or 11.8 or 11.9. Sagad-sagad na po ito sa battery natin na LiPo4 mga idol, no? Halos 10% na lang pong natira nitong 11.8. Bali yung iba, karamihan nasa 12 lang po yung ano nila mga idol, dahil yung 12 nasa mga 20% pa po yun. So safe na safe po yung battery natin. So ako, sinagad ko na sa 10%, mga 11.8, para naman ma-maximize natin yung capacity ng ating battery mga idol. At siguro hindi naman, subok ko na rin yung LiPo4 sa 11.8 na LVD. Wala naman, hanggang ngayon okay pa naman sila. Ito na yung nagiging settings ko sa lahat ng mga LiPo4 battery ko mga idol. So dito naman sa number 8 mga idol, ito po yung kanyang high voltage reconnect mga idol. So dito, ito po yung voltage settings kung saan magre-reconnect tayo mga idol. Galing po tayo na disconnect dahil nalubat nga tayo. Ito po yung settings na kung saan magre-reconnect na mga idol sa mga load natin. So ang default settings ito is 13.5. So ako, medyo malayo na po yun mga idol. So ang load natin is piso wifi. So kailangan na natin kumita kahit sa 12.5 mga idol, dapat mag-turn on na yung load natin, yung mga window natin, no? Para hindi naman masayang, para kikita naman tayo mga idol, no? So set ko siya sa 12.5, automatic
mga idol, pindutin uli natin yung yung function para mag-transfer na naman siya dito sa number 6 para proceed naman tayo dun sa number 5. So take note mga idol, nagsimula po tayo sa 13 papuntang number 1. So pwede naman 1 papuntang 13. So marami kasing mga default doon sa 13 mga idol, kaya doon tayo nag-una, no? So itong number 5 naman mga idol is about naman to sa battery low voltage alarm setting. So kailan ba siya mag-alarm? So depende na rin yan sa inyo mga idol kung saan nyo i-set. Pwedeng sa 11, naka live 4 tayo, so pwedeng sa 11.8, pwedeng sa 12. Ilagay ko na lang sa 11.5. So nakakaumay kasi itong alarm mga idol pag nag-alarm na, sobrang ingay, para bang may time bomb mga idol ba. So ako personally ayaw ko talaga yung alarm mga idol. Minsan yung alarm kaya nga nilagay ko sa 11.5 kasi makaka-disturbo tayo dito. So dineploy lang natin to, nilagay lang natin to dito sa sa area, so para hindi makadisturbo, para hindi na mag-alarm mga idol na, kasi naka 11.5, nag-cut off na siya pag 11.8 eh. Dito naman mga idol sa number 4, ito po yung working mode settings. Ito na po yung sinasabi ko na from DU, Distribution Utility. Ibig sabihin mga idol, naka grid priority po tayo pag naka mode number 1. At ang mode number 3 naman mga idol is naka battery priority po tayo. So lilinawin ko mga idol sa inyo, may raming nagtanong dun sa unang post ko sa wall mounted na snuddy inverter, kung naka mode number 3 po tayo, automatic ba mag-transfer to DIO? Kung nakasaksak tayo sa DIO, halimbawa nakasaksak tayo sa DIO, tapos naka mode 3, automatic ba mag-transfer sa DIO once malobat po tayo? So based sa experience ko mga idol, hindi po siya mag-transfer. Once naka battery priority po tayo mga idol, pag nalobat siya, lobat talaga, wala na tayong supply. Yan po mga idol. So advice ko lang po mga idol sa inyo, sa akin itong ginagamit ko, naka mode 1 po ako. So ang ibig sabihin, pag mainit siya, dahil naka solar panel naman ako at meron akong solar controller, yung battery ko na full charge using solar. So bit po tayo sa kurente dahil hindi po nakasaksak sa DIO. Hindi po ako nakasaksak kahit naka grid priority yung naka mode 1 yung inverter ko mga idol, hindi ko po siya sinasaksak sa DIO. So kung mapapansin ko, makulimlim, pindot ulit at yun, nakasave na po yung ating mga ginawa mga idol na mode modification. Okay, abangan ang deployment nito mga idol sa susunod na mga araw. At maraming salamat kung nakarating ka po sa dulo ng ating video mga idol. Ibig sabihin, parang gusto mo ring bumili ng snap inverter mga idol. So alright, so maraming salamat sa inyong panonood and God bless you mga idol.